Magandang araw! Salamat sa pag-click sa video na ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang topic na makakatulong sa maraming tao, lalo na kung may narcissist o toxic na tao sa buhay nila. Ito ang tinatawag na gray rock technique. Minsan sa buhay natin, hindi may iwasan na makasalamuha ang mga taong mahilig magmanipula, mang-insulto, at magsimula ng drama para makuha ang gusto nila. Sila yung tipong kahit simpleng usapan lang kaya nilang gawing gulo. At kadalasan, kapag pinatulan mo, ikaw ang mauubos, ikaw ang mapapagod, at ikaw ang masasaktan. Kaya mahalagang matutunan kung paano harapin sila. At isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang gray rock technique. Pero bago tayo pumunta sa kung paano ito gawin, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga ito. Ang gray rock technique ay isang paraan ng pakikipag-usap o pakikitungo kung saan gagawin mong parang bato ang sarili mo. Walang kulay, walang emosyon, at nakaka-boring. Parang literal na gray na bato na walang makuha sa'yo. Bakit ito epektibo? Dahil ang mga narcissist at toxic na tao ay mahilig sa atensyon at drama. Gusto nila ng reaksyon mo, galit mo, paliwanag mo o kahit iyak mo. Para sa kanila, lahat ng emosyon ay pagkain. Kapag pinatulan mo sila, para mo silang pinakain. Pero kapag gray rock ka, walang emosyon, walang kwento, walang drama, wala silang makukuha sa'yo. At sa kalaunan, mawawala ang gana nila. Hindi ka na nila laging tatargetin kasi boring ka na para sa kanila. Syempre, hindi ito magic. Hindi ibig sabihin na isang beses mo lang gawin ay titigil na sila. Kadalasan, kailangan ito ulit-ulitin at practicein para maging natural. Pero makakatulong ito para protektahan ka. Mababawasan ang stress mo at mapapanatili ang kapayapaan mo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito gawin. Step by step at bibigyan kita ng mga halimbawa na pwede mong gamitin sa totoong buhay. Una, limitahan ang sagot. Kapag tinanong ka, huwag magkwento. Sagutin mo ng maikse. Halimbawa, narcissist, bakit hindi ka nag-reply? Ikaw, bala ko. Anong ginagawa mo? Sabi ng narcissist. Ikaw, trabaho. Narcissist, sinungaling ka, may tinatago ka. Ikaw, hindi. Kapag mahabang paliwanag mo, bibigyan mo sila ng bala para atakihin ka ulit. Kapag maikse, wala silang mahuhukay. Ikalawa, huwag magpakita ng emosyon. Ito ang pinaka-challenging sa lahat. Kahit mainit ng usapan, kalmado ang boses mo. Walang ines, walang galit, walang lungkot. Ito ang mga halimbawa. Narcissist, ang boring mo kausap. Ikaw, okay. Narcissist, hindi ka ba naiiyak? Ikaw, hindi. Narcissist, ang sama mo. Ikaw, noted. Kapag wala silang nakikitang emosyon sa'yo, parang nawawalan sila ng gana. Ikatlo, huwag magpaliwanag. Minsan mapipilit ka nila magpaliwanag, pero iwasan mo. The more na mag-explain ka, mas marami silang pagkakataong i-twist ang sinasabi mo. Narcissist, bakit ganyan ka? Ikaw, ganun talaga eh. Narcissist, hindi mo man lang ipaliwanag? Ikaw, ayoko. Minsan, nakakainis ito, lalo kung sanay kang mag-justify para ayusin ang away. Pero itong paraan para hindi ka nila mapikot. Ikaapat, huwag patulan ng pang-aasar. Madalas mang-insulto ang narcissist para galitin ka, para mapilitin at sumigaw, magmura, umiyak. Huwag kang bumaba sa ganun. Narcissist, ang bobo mo talaga. Ikaw, okay. Narcissist, wala kang kwenta. Ikaw, no red. Narcissist, magsama ka sa ibang lalaki o babae. Ikaw, sige, alam kong mahirap ito. Natural na gusto mong sumagot o lumaban. Pero isipin mo, bawat reaksyon ay pagkain nila. Ikalima, practice. Hindi ito madaling gawin lalo na kung pamilya mo, partner mo, asawa mo, o boss mo ang narcissist. Maaring masakit at mahirap pigilan ang sarili. Kaya pagpraktisan mo ito.
Pwede kang magsalita sa salamin. Pwede kang mag-roleplay kasama ang kaibigan. Sabihin mo ng paulit-ulit, okay, hindi, abala ko, noted, ganun talaga, wala akong masasabi. Kailangan mong sanayin ang boses mo at mukha mo na kalmado. Walang iling, walang kunot noo, walang irap. Parang robot minsan, oo. Pero yun ang point. Maganda ring mag-reflect pagkatapos ng bawat encounter. Tanungin mo sarili mo, nakontrol ko bang emosyon ko? Naging maiksi bang sagot ko? Kung hindi, ayos lang. Practice ulit. Isa pang tip, i-manage ang expectations mo. Huwag asahan na kapag nag-react ka, magiging mabait sila. Sa totoo lang, hindi. Magagalit pa nga sila minsan dahil hindi ka na nila makontrol. Maaring subukan ka nilang higit pang galitin o saktan, kaya importanteng alam mo ang limitasyon mo. Kung delikado na, ang pinakamagandang paraan ay lumayo. Paalala rin ito, ang gray rock ay isang coping technique, hindi solusyon sa lahat. Hindi nito binabago ang narcissist. Hindi mo sila mapaparehabilitate. Ang goal mo lang ay protektahan ng sarili mo, bawasan ng stress, at umiwas sa drama. Para sa mga nasa abusive relationships, kung may physical violence o seryosong banta, hindi sapat ang gray rock. Kailangan mo ng safety plan, humingi ng tulong. May mga NGO, mga hotline, mga kaibigan at pamilya na pwedeng lapitan. Hindi mo ito kailangang harapin mag-isa. Sa mga nakakapanood na may narcissistic na magulang o kamag-anak, naiintindihan ko na mahirap ito, lalo na kung lagi mo silang kasama at wala kang choice. Sa umpisa, awkward at mahirap. Pero subukan mo pa rin, kahit hindi mo sila mababago, matututo kang bantayan ng sarili mo. Makakabawas ito sa sakit ng loob at pagod mo. Sa mga may narcissist na katrabaho o boss, gray rock ang pinaka-safe at professional na paraan. Hindi mo sila mako-confront ng diretso minsan dahil may power sila. Pero kaya mong limitahan ang emosyon at info na ibibigay mo. Halimbawa, boss, bakit hindi mo agad nagawa to? Bobo ka ba? Ikaw, noted po. Boss, ano, hindi ka sasagot? Ikaw, wala pa ako masasabi. Boss, hindi mo ba alam trabaho mo? Boss, okay po. Ay, ikaw pala. Okay po. Sa mga romantikong relasyon, minsan mahirap tanggapin na narcissist ang partner. Pero kung nakikita mong paulit-ulit kang sinisisi, minamaliit, pinapaikot, subukan mong mag-react sa simula. Tingnan mo kung paano sila mag-react. Pero kung lalala at magiging abusado, isipin mo ang kaligtasan mo. Minsan, kailangan ng matapang na desisyon para umalis. Sa huli, ang gray rock ay hindi para gawing perfect ang relasyon mo sa narcissist. Hindi para maayos sila, kundi para mapanatili mo ang pinaka-importanting bagay, ang kapayapaan mo, para hindi ka maubos, para hindi ka masaktan, para hindi ka ma-depress, at para hindi ka mawala sa iyong sarili. Alam kong mahirap ito. Hindi madali maging kalmado kung inaasara o iniinsulto ka. Hindi madaling hindi magpaliwanag kung mali ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Pero isipin mo ito, bilang shield, kapag gray rock ka, binibigyan mo ang sarili mo ng space at proteksyon. Kung nakatulong ang video na ito sa'yo, sana i-share mo rin sa iba. Ako ay may personal na experience at nakaka-experience ng isang narcissistic relationship. Baka may kaibigan ka o kapamilya ka nahihirapan sa toxic o narcissistic na tao. Hindi sila nag-iisa at hindi ka rin nag-iisa. Maraming salamat sa panonood. Ingat ka lagi at tandaan, may karapatan kang protektahan ng sarili mo. Hindi ka nag-iisa. Humanap ka ng mga makakatulong sa'yo, kamag-anak man, kaibigan man, o kahit ibang tao katulad ng mga NGO at groups na sumusuporta sa mga narcissistic abuse victims. May karapatan kang tumahimik at lumayo kung kailangan. Kung gusto mo pa ng ganitong mga tips, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Hanggang sa muli. Salamat!